Okay, so good morning mga kabigman. Mayroon na naman tayong kasama ngayon, isang follower natin all the way from Cuenca, Batangas, si Ma'am Jane. Shout out po pala kay Ma'am Tina, no? Thank you ma'am for watching to my video. At eto na, nanonood lang dati, ngayon kasama ko na. Sabi ko, ang tanong ko sa kanya kanina, ma'am, may idea ka ba? Sabi niya, sa video niyo po. Okay, so i-actual natin ngayon. Tapos na naman tayo mag-familiarization. So, magdadrive na tayo. Paalala ko lang ulit sa iyo ha, yung paglilipat ng linya. And at the same time, stay on your lane lang. Pag sinabi ko stay on your lane ka lang. Kailangan mas more on mag-focus tayo sa direksyon, sa dadaanan natin. And ang ating speed, minimum 20, maximum 40. But, dahil nga maluwag itong kalsada na ito, itong bypass na ito, Ma'am Jane, pag halimbawa naman na medyo naiinip ka na sa 40 at i-try mo siyang lumagpas sa 40 but not more than 60 ha. Okay, sige, ganun lang. Sige, drive ikaw. Stay on your lane ka lang. Pag tumahimik si Kuya Ron, ino-observe lang kita. Yeah. Focus ka lang. Enjoy mo lang driving mo. So regular ang pag-check ng side mirror. Kung ikaw ba talaga ay pasok, equal ba yung spacing mo sa linya o sa kalsada. Malusong ang paa ay nakatambay na kay brake. Yan. Nabilis, applyan ng konti. Yan. Dahil paahon, gas. Yan, tama lang, tamang makaahon lang siya. Pag-control naman dyan kay accelerator pag ganyan ang kalsada. Halimbawa, nagagas ka, napapabilis ka. Bitawan mo lang siya. Kahit hindi mo dalhin ang paa mo niya sa brake, titigil yan. Kasi paahon siya. Lang naman yan, lakas loob lang yan. Pag may lakas loob ka kasi, lahat papasok na yun. Yung pagiging maingat mo, ipat ikaw sa left. Yan. Wala, pasok. 11 o'clock lang. Tapos off. Yun. Hindi siya nag-auto pag maliit lang ang kabig sa manipela. Okay. Kamagsitan. Yan. Sundan mo lang yung hugis ng kalsada. Yan. Tapos yung kalsada na yan sa lubungan kasi ginagawa yung kabilang side. So, pupwesto ka sa right lane. Patay na signal. Yun yung nakakalimutan ko sa signal. Tatanda mo yun, pag naglipat ka lang ng linya. At saka isang driver, diba, lagi natin sinasabi na mag-focus sa unahan. Bigyan mo rin ng konting attention ng dashboard. Lalo na pagka naglipat ka ng linya. Kasi para makita mo, baka mamaya may mag-indicate dyan, may problema pala sa sasakyan. At least nagiging aware ka. Nandito ka na sa inner lane, at ganyan ang sitwasyon, yan, sisikapin mo palagi na nasa 40 km per hour ka. Pero kung halimbawa hindi mo kayang tumakbo ng 40 km per hour dito, ay kailangan, obligado kang tumabi dyan ka sa tabi. So, yun nga lang, mape-pressure ka dyan. Dahil maya-maya, lilipat ka dyan. Tapos following distance naman, kapag medyo sanay ka na, 1 car apart. Katulad yan. Di ba? Sabi natin, kapag may sinusundan ka, 1 car apart. Dahil nga ito pa lang ang kaya mong itakbo, I mean, diyan ka palang komportable. Hindi mo kailangan habulin na magiging 1 car apart. Yan lang yan. Kung kwan lang, malapitan. Yun, kailangan ma-maintain mo siya sa 1 car apart. Kasi yun nga, minsan may bubusina sa likod mo. Parang ibig sabihin, ang bagal mo, tumabi ka. Wag. Stay on your lane ka lang. Focus ka lang sa ginagawa mo. Dahil kung sila ay sanay na naman, dapat sila yung mag-a-adjust. Sila dapat ang mag-a-adjust sa mga baguhan. Hindi yung baguhan ang mag-a-adjust sa kanila. Mag-a-adjust lang ang baguhan sa kanila sa attitude. Yun. Ikaw ang mag-a-adjust sa attitude nila. Pero sa movement, sila dapat ang mag-a-adjust sa iyo. Yan lang naman, pag alam mong matao, may nakaparada, kailangan lang mata, alerto talaga. Mayroong pedestrian, nakatayo ang tao. At maaari, patangilin na. Halimbawa, may biglang dumugaw dyan sa sakyan at pasok na ang unahan niya, pagbigyan mo na. Huwag ipilit ang karapatan. Kasi nga, iniisip mo, ikaw yung nasa right of way. Bakit ba siya ay galing kanto, dire-diretso? Ay, pag pinansin mo yan, masisira lang ang mood mo dyan. Adjust ka na lang, bigay ka na lang.
Kasi may mga driver na gano'n. Dahil nga hindi sila nakapag-seminar, sabi ko nga, kung sana ang ating mga driver lahat ay talagang dumaan sa tamang proseso, hindi nakakatakot mag-drive sa Pilipinas. Oo. Kaya lang naman nakakatakot dito, gawa nga ng mga naging driver na kulang sa kaalaman. Tsaka sa mga katulad yung paguhan. Ang kailangan yung exposure. Kailangan nyo yung mga ganyan, yung may mga nakakasalubong, maraming kasabay. Kasi yan ang magiging armas nyo para maalis ang kaba nyo sa kalsada. Yun. Kasi kung gusto mo sa luwag ng luwag, wala kang kasabay, paano mo ma-overcome ang kalsada? Ano po, hindi po mapapractice. Oo. Sige, goal na tayo. Pusina ka lang. Hindi niya ba? Tumulong po ba? Pupusina ka lang. Pagka ganun, kasi yun naman nakikiramdam daw. Siya kasi yung papasok. Pero once na alam mo pumasok na siya sa linya, ibig sabihin pinagbigyan na siya ng kabila, pagbibigyan mo na rin siya. Apo. Pagka ganong sitwasyon, di ba, biglang sinalubong ang iyong once, slow down ka lang. Apo. Or, sulyap ka kagad sa kanan. Para kung sakaling medyo malapit siya sa'yo, pwede ka umiwas sa kanan. Tsaka Pero huwag kang magugulat sa ganyan. Ibig sabihin, baka mamaya, nagulat ka, bigla kang kakapit sa kanan. Opo. Mas unsafe yun. Baka mamaya may parating sa kanan naman. Kaya mas maganda doon, tumigil ka. Opo. Kung hindi talaga kayang umiwas sa kanan.